Ang kwento ay nagsisimula, kung saan nagtatago ang bida natin na si Haruka malapit sa mga goblin. Natapakan niya ang pinakamaliit na sangakayat na bisto siya at sinimulan siyang habulin ng mga ito. Ngunit ngumiti si Haruka na may buong kumpiyansa habang tumalon siya sa ere at nahulog ang lahat ng goblin sa kanyang bitag. Masayang masaya si Haruka dahil mahusay siyang nakakaligtas ng mag-isa sa ibang mundo. Sa pagbabalik tanaw ay makikita kung paano napunta siya sa sitwasyong ito at si Haruka ay palaging mag-isa, at ipinaliwanag niya sa atin na ito ay dahil ayaw niyang makihalubilo sa mga kaklase niya. Hindi niya gusto ang alinman sa kanila at iniisip niyang istorbo lang sila sa mga bagay na mahalaga sa kanya na tulad ng pagbabasa. Habang tumitingin si Haruka sa paligid ng silid-aralan ay malinaw ang pagkakabahabahagi ng mga estudyante. Nandyan ang mga sikat na babae at ang mga pasaway at ang mga atleta, ang class rep, ang mga nerd at ang iba pang grupo. Hindi kabilang si Haruka sa alinman sa mga ito subalit okay lang sa kanya iyon. Bigla na lang lumitaw ang isang mahiwagang bilog mula sa kawalan at excited si Haruka dahil katulad ito ng nababasa niya sa manga. Pero naalala niya na ang pagpunta sa ibang mundo ay isang abala. Laging napapalibutan ng maraming tao ang mga bayani sa manga at para kay Haruka ay isang pahirap iyon. Sinubukan niyang lumabas ng silid-aralan pero hindi iyon naging madali at nang lumawak ang mahiwagang bilog ay nagpanik ang mga estudyante. Pero matalino namang tumakas si Haruka sa pamamagitan ng air vent. Sa kasamaang palad ay hinabol siya ng bilog doon at napunta siya sa karaniwang puting walang laman na lugar. Alam na ni Haruka ang mangyayari dahil marami na siyang nabasang manga at nagtaka siya kung nasaan ang hari, at kailan lalabas ang anak nitong napakaganda na hindi maabot ng mga nerd. Isang matandang lalaki ang kumaway sa kanya kaya't naisip ni Haruka na siguro isa itong Diyos. Lumabas na unang-una pa lang na teleport na ang mga kaklase ni Haruka at siya'y naiwan. Pinayagan siyang pumili ng status at mga kakayahan bago ipadala sa bagong mundo. May lumitaw na malaking board na may mga opsyon pero nadismaya si Haruka. Ito ang unang beses na napakaraming tao ang isinuman ng Diyos kaya't lahat ng cheat skills ay nakuha na, at ang natira na lang ay puro walang kwentang kakayahan. Tiningnan ni Haruka ang kanyang mga pagpipilian pero lahat ay walang kwenta at isa lang sa mga ito ay kakayahang humawak ng kahoy. Ang iba naman ay pangkalahatang kalusugan at paglalakad at lalo pang nadismaya si Haruka nang makita ang mga makapangyarihang kakayahang na-miss niya, tulad ng apat na elementong mahika. Balik sa masasamang bagay ay nakita ni Haruka ang mga titulo tulad ng Shuin at Need. Hiningi niya sa matandang Diyos na bigyan siya ng mas maraming opsyon dahil hindi man lang siya makakaabot sa unang bayan sa mga pagpipiliang meron siya. Napuno na ng inis ang matandang Diyos, kaya napagpasyahan niyang ibigay kay Haruka ang lahat ng natitirang walang kwentang kakayahan ng sabay-sabay. Nakuha niya ang lahat ng natitirang walang kwentang kakayahan at na-teleport siya sa pang mundo. Binigyan siya ng isang bag na kayang maglaman ng walang limitasyong gamit at inihanda ni Haruka ang kanyang mga kagamitan at tiningnan ang kanyang mga stats. Sinabi ng stats screen na kailangan niyang mag-roll ng dice, at naalala niya ang tungkol sa skill na ito at nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang mag-allocate ng points sa pamamagitan ng dice roll. Nagmura si Haruka laban sa matandang Diyos dahil binigyan siya ng isang walang kwentang kakayahan. Nag-roll siya ng dice at nakakuha ng double M pero wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Inisip niyang pinakamasama ang kahulugan na tulad ng letrang M na para sa masokista. Pero ang stat screen ay simpleng pinapipili lang siya kung anong stat ang gusto niyang dagdagan. Hindi iniisip ni Haruka na makakatulong ang raw stat sa kanyang kakayahan na mabuhay gamit ang kanyang mga walang kwentang abilidad, kaya pinili niyang ilagay ang mga puntos sa luck points. Ang kanyang estratehiya ay huwag pansinin ang balance build at sa halip ay i-max out ang lock at bigla niyang napagtanto na ang M pala ay nangangahulugang max, dahil ang kanyang lock stat ay maxed out na at nagulat si Haruka nang mapansin niya na may dalawa siyang dagdag na kakayahan ng mga walang kwentang abilidad. Iniisip niya ito ay dahil siya'y nasama ng mag-isa at ang titulong loner ay nangangahulugang siya ang nag-iisang tao na walang kaibigan at hindi maaaring makipag-party sa iba. Ang kanyang servitude skill ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang magutos sa iba, at ibinigay ito dahil sa kanyang loner status. Medyo astig iyon pero ibig sabihin din ito na kailangan niyang kalimutan ang pangarap niyang magkaroon ng harem. Nagtataka si Haruka kung nasaan na ang mga kaklase niya, pero wala namang halaga iyon dahil hindi rin siya pwedeng makipag-party sa kanila. Nagpasya si Haruka na simulan na lang ang kanyang paglalakbay at gusto niyang magsimula sa paghahanap ng base o lugar kung saan siya titira. Medyo mahirap makita ang paligid sa gubat kaya't nag-aalala si Haruka na baka may monster na biglang lumitaw. Nagtataka siya kung may kakayahan ba siyang pwedeng maging kapakita-kinabang. Pero ang naaalala lang niya ay ang skill na nagbibigay daan sa kanya na makaidlip at sinubukan ni Haruka isuot ang contact lenses na nasa kanyang bag. At nalaman niyang sobrang kapakita-kinabang ito. Nakikita niya ang maraming karagdagang bagay at nadiskubre na may appraisal skill siya. Dahil dito ay nakahanap si Haruka ng isang nakakain na kabute na nagpapalabas ng mga latent abilities at dahil walang limitasyon ang kanyang bag,
Kinuha niya ang marami sa mga ito at humingi siya ng paumanhin sa bag dahil inisip niyang walang kwenta ito dati. Uminom si Haruka ng tubig pero nakarinig siya ng tunog sa malayo. Ang tunog na ito ang nagdala sa kanya sa isang kuweba at nagdasal siya na sana walang monster doon. Ang bag ni Haruka ay may kasamang mga gamit pang camping kaya't napagpasyahan niyang gawing base ang kuweba. Gumamit siya ng temperature magic para magsindi ng mga sanga at napagtanto niyang kapakipakinabang pala ang mga natirang kakayahan. Tiningnan ulit ni Haruka ang kanyang mga stats at nalaman niyang nag-level up ang kanyang temperature magic, na nag-unlock ng fire magic. Nag-aalala si Haruka kung ano ang gagawin niya kung may monster na dumating, dahil ang kaya lang niyang gawin ngayon ay hampasin ito gamit ang stick pero natulog na lang siya at kinabukasan. Nagising si Haruka na maayos naman ang lahat at mayroon siyang mga gamit na nagtataboy ng mga monster at pinoprotektahan ng kanyang shoe entitled ang kanyang tirahan. Ngayon ay kaya na niyang gumamit ng fire magic para magsindi ng apoy kaya't nagluto siya ng almusal. Meron siyang beef jerky sa kanyang bag at ginamit niya ang mga kabute na nahanap niya kahapon. Masarap ang pagkain at lubos na nagpapasalamat si Haruka sa kanyang villager starter bag. Pero sa totoo lang, iniisip niyang para itong survivalist bag at lumabas siya upang maghanap ng pagkain para sa susunod. Pero alam niyang ang pangunahing problema ngayon ay kung paano protektahan ang sarili mula sa mga monster. Sa puntong iyon ay nakita ni Haruka ang pinakaayaw niyang makita at ito ay ang mga goblin. Maliit na kalaban lang sila pero mas mataas ang kanilang stats kaysa sa inaasahan at naisip ni Haruka kung kaya ba niyang manalo. Pero napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi matutong harapin ang mga monster, sa ayaw o gusto niya. Sa kasamaang palad ay iniisip ni Haruka na hindi makakatulong ng malaki ang kanyang stick, pero may isa pa siyang kakayahan na tinatawag na rapping at ang rapping skill ay nagbibigay daan kay Haruka na balutin ang iba't ibang bagay gamit ang mahika at nagdudulot ito ng iba't ibang epekto. Mukhang napalakas nito ang kanyang stick kaya't determinado si Haruka na malagpasan ang lahat kahit wala siyang cheat skills. Sinimulan ni Haruka ang kanyang unang atake at marahas niyang binugbog ang unang goblin na hindi inasahan ang atake. Sinubukan siyang atakehin ng pangalawang goblin kaso lang napakahina ng mga galaw nito at madali itong naiilagan ni Haruka na sa kung anong paraan. Alam niya kung paano gamitin ang isang bagong kapangyarihan at natapos niya ang pangalawang goblin. Matapos manalo sa unang laban ay natuwa si Haruka at bumalik na sa kanyang base at dinala niya ang isa sa mga pamalon na ginamit ng goblin. Pero napagtanto niyang mas mabuti pa rin ang kanyang stick at excited si Haruka nang madiskubre niyang nag-level up siya, at higit sa doble ang nadagdag sa kanyang mga stats. Tumaas din ang Cane Mastery niya na medyo kakaiba dahil ilang beses lang niyang pinalo ang kanyang stick. Nakakuha din siya ng Magic Infusion na malamang galing sa pag-enchant niya sa kanyang stick gamit ang mahika at pati ang calisthenics niya ay tumaas, dahil hindi siya nagpapalampas ng ehersisyo tuwing umaga. Bagamat na overreact si Haruka sa pagiging mayabang, dahil 2 araw pa lang siya sa bagong mundo at sa kalaunan ay nagsawa na si Haruka sa pagkain ng kabute at mas gusto niya sanang kumain ng karne, pero alam niyang papagalitan siya ng class rep kung magrereklamo siya. Matapos kumain ay sinubukan ni Haruka ang pag-enhance sa sarili gamit ang Magic Infusion na nagpapalakas ng pisikal at mahiwagang depensa. Ang appraisal skill niya ay umabot na rin sa level 2, pero nagtataka siya kung bakit puro question marks ang lumalabas sa mga gamit niya at nagpasya siyang huwag na lang itong isipin ng mabuti at lumabas siya. Nagdiwang siya dahil binasbasan siya ng kagubatan pero nang napansin niyang kabute lang ulit iyon ay medyo nabigo siya. Patuloy na naghanap si Haruka ng karne na baka tumubo mula sa mga puno pero naalala niya na dapat siyang nagsasanay ng mahika. Nalaman niyang ang enhanced na katawan niya ay mas magaan na parang nagte-teleport na siya at hindi lang iyon, sobrang taas na rin ang kanyang dexterity at nakakita si Haruka ng mas malakas na goblin pero madali niya itong natalo. Nakapatay pa siya ng isa pa kaya't kumpiyansa siyang kaya na niyang talunin kahit 3 goblin ng sabay-sabay. Bigla siyang nakatagpo ng 3 goblin pero duwag siya kaya napagpasyahan niyang sapat na ang laban para sa araw na iyon. Binabalikan ni Haruka ang mga nangyari sa araw na iyon at ang laban niya sa goblin at ang pag-aaral ng mahika sa gabi. Sa ika-5 araw ay nagtagumpay si Haruka na talunin ang isang goblin sa isang palong lang, at pinalamutian niya ang kanyang base ng ilang magagandang bagay na ginawa niya gamit ang mahika. Sa muli natuwa si Haruka dahil nagsisimula ng maging maayos ang buhay niya sa bagong mundong ito. Kinagabihan ay hinabol ni Haruka ang